Kwentuhan time, chika time, or marites time tayo. May nakita kasi akong post na may mga umaalis daw dahil hindi naman laban sa aral or dahil ayaw lang nila sa iglesia. Hindi naman po lahat na yung iba kasi sabi nila is nitiso lang daw sila sa mga piling matuwid daw na kapatid. Sa tagal ko po sa iglesia, no, normal lang po na sinasaway tayo ng mga kapatid. At yung pagtitisod po, hindi naman po hindi naman po yun dahilan kasi sa doktrina pa lang po, sinasabi na po ni Brad Eli, kahit sa akin is matitisod kayo. Kasi tao lang tayo. May mga pagkakamali tayong ginagawa. Dahil nakasulat naman po talaga sa Biblia yung taong matuwid, hindi yun matitisurin. Hindi po matitisurin yung tao. Kasi marami akong kilalang natisod daw sila. Natisod daw sila. Pero ngayon, hapit ang damit, naka-sexing dress, nakahikaw, napagupit ng buhok, yun, bumalik sa dati nilang buhay. So, wag niyo pong sabihin dahil po yan sa piling matuwid na kapatid. Dahil sa tagal ko po sa iglesia, ilang beses na rin po ako sinaway, sinuspindi po ako dahil sa kasalanan na gawa ko. Normal po yun sa pagtutuwid po sa atin. Dahil nga po, nasa loob po tayo ng iglesia dahil tinutuwid po tayo sa aral. Kung hindi po tayo sinasaway, kung hindi po tayo tinutuwid, hindi po pag-ibig ang tawag dun. May mga mali po tayo nagawa na sinaway po tayo, tanggapin lang po natin yon. Mahalin po natin yung kapatid. Ibig sabihin, mahal niya po tayo. Kasi may time po nung nagtatrabaho ako, hindi po natin maiwasan sa trabaho is hapit yung damit or hapit yung suot. Sinasaway po ako. So, tinanggap ko po yun. Kasi, yung mahalay tignan, hindi naman po masama yun na pakinggan po natin ang kapatid na sinasaway po tayo. Kung sinasabi po natin na sinasaway po tayo ng mga piling matuwid, sinasabi po ni Brad Daniel, isipin po natin na nakasulat naman po sa Biblia na mas matuwid ang kapatid kaysa sa atin. Huwag niyo pong isipin na, ay, mas matuwid, piling naman niya, mas matuwid siya sa akin. Hindi ganoon. Kasi once na tinatanggap po natin ang saway or may nakakatisot man doon sa salita niya, huwag kang aalis. Kasi gagaya ng sinabi ni Brad Daniel sa pasalamat po ba yun na sabi niya na hindi naman tayo lugi kung dadalo po tayo. Walang lugi po sa atin kung dadalo po tayo kasi napaka napakasarap sa pakiramdam yung nakapakinig kayo tayo ng pagsa. Kasi yung taong matitisuran kasi, yun yung mga kulang-kulang sa pagdalo. Kasi kung tuloy-tuloy po tayo sa pagdalo, awa tulong ng Panginoon, no? Kahit nasa malayo ako, sobrang busy, sinisikap ko rin po talaga na kagaya namin, sobrang busy sa trabaho, sinisikap po namin makadalo kasi iba yung pakiramdam, yung nakakadalo ka, iba yung pakiramdam yung nakikisabay ka sa pakakatipon. Mahirap po, kagaya namin na hindi po kami makalabas, nakakulong po kami dito sa walang rehas. Nakakulong po talaga kami dito, as in literal nakakulong, pero walang rehas. Kasi takot po kami lumabas. Takot po ako lumabas. Kasi syempre, ayoko rin po mapahamang ako. Nasa malayo po ako, di ba? Kasi konting kibo dito, pwede kang makulong. So, kayo naman po, kung may pagkakataon naman po kayong pumunta ng lokal, pwede naman kayo, kung ayaw nyo dun sa lokal nyo, pwede naman kayo dumalo sa ibang lokal, di ba? Para hindi nyo lang makita yung kapatid na kinagagalitan nyo o kinatitisuran nyo. Basta wag lang po kayo liliban sa pagkakatipon or hihiwalay po sa aral. Kasi malaking kakulangan po natin yun. Kasi ilang beses na rin po ako nasuspindi, pero awa tulong ng Panginoon, lagi ko po inaalala yung sinasabi ni Brad Daniel na lagi po tayo magbakasakali. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Kasi wala namang ibang tutulong sa atin kasi alam naman po natin na walang ibang iglesia na kagaya po ng MCGI. Kasi napakabuti ng Diyos na dinala tayo sa loob ng iglesia. Hindi niya tayo pinabayaan na mapariwala ang ating buhay o malulung tayo o maging sakit ng ulo tayo sa lipunan o ng ating mga magulang.
Kaya lagi po bago po namatay si Brad Ellie, naalala ko po sabi ni Brad Ellie, yung mga anak natin, kung ano yung natutunan natin sa loob ng iglesia, yun din ang ituturo natin sa kanila. Huwag natin hayaan sila ay makagawa ng mga bagay ng sanlibutan. Hindi porket na hindi sila kapatid ay hindi na rin natin ituturo sa kanila. Kung bagkus ituro din natin sa kanila kung ano yung mga natutunan natin sa loob ng iglesia para masanay po ang ating mga anak hanggang sa kanilang paglaki. Ayun lang mga kapatid, ingatan nawa at samahan po nawa tayo palagi na huwag niyo pong hahayaan po na dumihan ang ating mga puso't isip na mga ng kalaban. Yung kalaban po yung nagpapaisip sa atin kasi tatanggapin po natin yung saway sa ating mga kapatid para may pag-ibig po lagi sa ating puso dahil hindi po kayo makakaroon ng puot sa kapatid kung palagi po kayo nakikinig ng paksa. Yun lang, bye-bye. Salamat sa Diyos. Thank you.